Paiinitin ko ang inyong ulo. Ito ang paborito ng DDS. Ito ang paborito ng Malacanang. Dito nagtatago ang maraming politiko sa palda niya. Okay. BBM, walang alam sa ginawa ng tatay. Pag-usapan po natin. Pumalag ang Malacanang sa patutsada ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay PBBM. Payo ng palasyo kay Nicholas Kaufman, huwag kasing makikinig sa chismis. Nako. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Saglit ha. Ito yung mga mahilig magbanggit ng mga salitang fake news peddler. Alam nyo, malamang po kasi nasa GC nila yan. Eto ha, paulit-ulitin nyo sa media na ang DDS ay mga fake news peddlers. Mga vloggers nila, wag maniniwala sa chismis. Sino ba ang nagbabalita ng fake news? Baka nakakalimutan mo, Claire. Barado ka nga kay Banat Bay. Di ba? Yung presidente mismo nag-fake news. Anong sabi? Walang nakapasok na barel sa KOJC. Tanong, Claire, naniniwala ka doon? Kasi loko-loko ka na lang kung maniniwala ka doon. Adik na lang siguro ang maniniwala sa sinabi ni Marcos na yon. Di ba? So tanong, Claire, naniniwala ka doon? Kung hindi, fake news kasi yun eh. Bakit hindi mo sabihan na fake news ang presidente? Alam mo kung bakit? Masaya ka na sa tinatanggap mong bayad. Masaya ka na sa tinatanggap mong atensyon sa media. Masaya ka na sa posisyon mo. Hindi ka na yung katulad na vlogger dati na nakikipaglaban sa tama. Hindi ka na katulad. Kasi dati, binabanatan mo pa to si BBM. Di ba? Ngayon, lahat ng sabihin niya, sang-ayon ka na. Even now, doon sa walang alam sa kasaysayan si Marcos, tila di umanong sang-ayon ka. Pati doon sa ginawang kasinungalingan patungkol dyan sa baril sa KOJC, sang-ayon ka. Lahat ng sasabihin ni Marcos, sasang-ayon ka. Tapos, sa kabila noon, babanatan mo ang Duterte na fake news peddler. Diba? Ganito to si Claire. Wala na tong paninindigan. Harry Roque talking. We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa patutsada ni Nicholas Kaufman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi kasi ng lead counsel ni FPRRD sa ICC na si Kaufman na ang tunay na prosecutor sa kaso ay nasa palasyo sa Manila na siyang nagpatapon sa dating Pangulo sa The Hague. Yun ang sagot ni Claire. Pero hindi na raw ikinagulat ni Jose Castro ang pahayag ni Kaufman dahil napalili. Ang sagot nito si Claire, patungkol dan sa sinabi ni Attorney Kaufman, yung abogado ni PRRD na ang prosecutor, ang nagpatapon kay Tatay Digong sa The Hague, sa bisa ng ICC ay si Marcos. So sinasabi mo ba, Claire? Itinatanggi mo. Kasi ang sabi niya, si Roque ba itong nagsasalita o si Attorney Kaufman? Ganun ang dating eh. So ibig niyang sabihin, itinatanggi niya. Ang hamon dito kay Claire, kaya mo bang panindigan yan until to the end? Do you honestly believe walang kinalaman ang presidente rito? Ganyan ka na katanga? Ganyan ka na ka-naive? Are you telling us that you are being honest to the Filipino people? Kasi sinasabi mo, nakikinig siya sa fake news. So, ibig mo sabihin, fake news yun? Na si Marcos ang nagpadala? Kasi imposibleng hindi si Marcos ang nagpadala. It's either si Marcos talaga ang nagpadala ron or inutil siya. Bakit? May kakayanan si Marcos ibalik si Tatay Digong. Anong ginawa niya? Gusto niya makipag-reconcile sa Duterte, tapos prinomote niya yung mga involved sa kidnapping kay Tatay Digong. Napakaliwanag nun, Claire. Ginawang PNP chief yung kumidnap kay Tatay Digong. Yun ang sinasabi ng abogado ng mga Duterte. Naintindihan mo? Tapos sumasang-ayon ka, tapos tatawagin mong chismis? So anong ibig sabihin nun? Tanga si Marcos? Wala siyang alam? Prinomote niya pa tong tatlo? Pati nga yung pangapat eh. Lalong-lalo na si Torre at itong Remulla Brothers, di ba? Ganon kamangmang, ganon walang kaalam si Marcos? Kasi kung hindi niya alam yun, kung hindi siya sangkot doon, inutil si Marcos. Dalawa lang yan. Kasabwat siya or inutil siya kung hindi siya kasabwat. Kasi dapat doon, kung hindi ka kasabwat, alam mo mali na in the first place. Dapat pinauwi mo na yan. Dapat sinermonan mo na yung cabinet members mo. Dapat binalasa mo sa pagmumukha itong si Torre. Kaliwat kanan, pinagtatampal mo yan. Wala kang ginawa, Marcos.
So anong tawag doon? Eh di inutil. Dalawa lang ang pupwestuhan ni Marcos dyan. Kayo na pumili. Ano sa tingin ninyo? Kasabwat si Marcos o inutil? Wala kang alam sa kasaysayan, Marcos. Wala kang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Kung ganun. Oh. Tapos tayo pa, mga Duterte pa ang mga fake news peddlers. Teka muna, Claire. Hindi mo ba alam yung mga BBM vloggers? Alam mo binabalita? Hindi ka na ba nahihiya? Galing kang vlogger? Hindi ka na nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Hindi mo nakikita yung mga pinagsasabi ng mga fake news ng BBM vloggers? Even yung mga dilaw, nagsabuatan na nga yung dalaw at pula. Pigiran anya siya ng mga fake news peddler. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Ayun. Nagko-concentrate dapat si Attorney Kaufman, yung abogado ni Tatay Digong, sa trabaho niya at hindi sa chismis. Ano bang ginagawa niya? Ginawa niya nga yung trabaho niya kaya alam niya may kamay ang Malacanang dito. O sige, kayo tanungin ko. Sabi ko nga dalawa lang yan Kasabwat o inutil si Marcos? Pakisagot nyo dyan sa comment section. Sige, pakisagot nyo. Maganda ang ginawa nung abogado. Kaya nga alam niya na agad kung anong talagang kwento rito. At bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes, nasa ibang bansa, pinauwi nyo. Si Roque, na nasa ibang bansa, gusto nyong pauwiin. Bakit? Para harapin ang hustisya. Yan ang sinabi ni Marcos. Yan ang litanya ni Remulla. Kung hindi ba naman silang mahina ang utak, kung naniniwala sila na dapat umuwi ang mga yan, dapat dito nila harapin ang hustisya. May hustisya naman pala dito Bakit mo padadala doon si Tatay Digong? Papadala mo lang sa ICC kung walang nakukuhang hustisya rito. You are even contradicting yourself. Claire, alam mo yan. Hindi ka ganyang kabobo. Siguro medyo lang. Abogado ka That's the very reason. Hindi makukuha yung hustisya rito. Kayong nasa pwesto, hindi nyo makukuha hustisya? So sang-ayon ka na inutil si Marcos? Di ba? Kaya nga nyo pinagpilitang pauwiin si Tebes Kaya nga gusto nyo, kinanselan nyo pa ang passport ni Roque. Dahil alam nyo may hustisya rito. Tingnan nyo, pati sarili nyo kinokontra ninyo. Ganyan yung utak na ito mga ito. Parang hindi na nag-iisip. Parang utak bangag. You are contradicting yourself. Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipino, sa taong sinungaling. Pag pinipilit mong baluktutin ang tama, kahit matalino ka, ay guarantee magmumukha kang bobo. Kasi tawagin mo ba namang baluktot ang diretso? At ang baluktot tawagin mong diretso. At ang diretso tawagin mong baluktot, ang baluktot tawagin mong diretso. Bobo ka talaga, kahit hindi. Ganyan ang ginagawa ninyo. Sa pahayag naman ni Senadora Amy Marcos na isa siyang Marcos na natuto na siya sa kasaysayan, Nung aking Ayun na, ano sinabi ni Amy? Isa akong Marcos na natuto sa kasaysayan. Anong sagot ni BBM patungkol sa sinabi ni Amy? Nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Kita mo. Isa na namang patunay na si Marcos walang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Walang alam sa kasaysayan. Talagang walang alam. Hindi niya alam. May pumasok, walang pumasok na baril. Hindi ko alam yung impeachment na yan. Wala akong kamay dyan. Wala akong kamay dyan sa pag-alis ni tatay, pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi ako involved dyan. Wala ka nang alam, Marcos. At ikaw, Claire, sumasang-ayon ka pa. Isipin mo, ang sabi ni Amy, isa akong Marcos, natuto na ako. Si BBM, no comment. Mahina talaga utak, no? Kahina talaga ng utak nito si Marcos. Ay, nako talaga naman. Hindi yung sinabi niyang no comment. Isa lang ibig sabihin nun, mga kababayan ko. Clueless si Marcos. Hindi niya alam kung ano pa sinasabi ng kapatid ko. Ako, tingin ko nabubulungan lang to si Marcos. Ang tanong, sinong bumubulong dito kay Marcos? Kay BBM? nakipagpulong kamakailan ang presidential sister kay Kaufman sa pagpunta niya sa The Hague, Netherlands kasama ni VP Sara. Sa kanyang pahayag, sinabi rin ng senadora na, "We will bring PRRD home." Yun. Siguraduhin mo na ibabalik mo si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi hindi talaga ay may aaraw-arawin kita. Kung budol ka. Pag hindi mo na ibalik si Tatay
Digong at sinasabi mong we will bring PRRD home, budol ka talaga. Ginagamit mo ang Duterte. Kung wala kang gagawing hakbang para maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, gaya ka ng kapatid mo na puro lang dakdak, puro lang salita, dalawa na kayong Marcos na budol. Babantayan kita. Babantayan ka ng mga Pilipino.